Praise God. Yan. Good morning po. Palakpakan po natin si Jesus. Sure ga po tayo na palakpak natin yun para kay Jesus. Okay. Praise God. Ayan. Good morning. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng good morning? Baka kanina pa tayong magkakasama, hindi pa natin nababati yan. Kung Tagalog, magandang umaga po. Ayan. Okay. Lahat po ng mga bata, ages, ano nga ang edad yun? Pasniks? Ages, ano nga yung sinasama natin doon sa kids church? 4 years old pababa. So mga 1 month old, 2 months old, pwede, gano'n. 4 years old to 8 or 9 yata. Ayan. Ayan. Yan yun na. Yan si Pasnix, marami iniisip yan. Dalawa lang daw yun. Madaming iniisip o madaming umiisip. So, mamimili na lang daw. Ayan. Okay. Sige po, lahat po ng mga bata ay yung mga ages 4 to 8 or 9 years old, papasukin na po natin sa kids church. At ang pag-uusapan po natin ay pang-adults. So kung mga may bata pa po riyan, papasukin nyo na ho doon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung isip bata, papasukin mo na rin muna doon. Okay. Ayan. We will be talking today about love, courtship, and marriage. Kaya I suggest na kayo'y maupo na para hindi kayo malampasan. At rin maganda. Dapat po ito ituturo ko nung Hearts Day event natin, kaya lang isip ko, bakit mga bata lamang ang paririnigin mo nito, samantalang lahat ay dapat nakakarinig nito. So today, expect not a preaching type, but a seminar type. Okay? Maganda po ito, yung iba, nagbabayad pa sa seminars. Samantalang ito ho'y libre-libre. Upo na kayo at nang wala kayong malampasan, upo na. Ayan. Sino pong ready na? Ayan. Sabi ng iba, dapat mga kabataan lamang ang nakakarinig niyan. Bakit? Di kaganda na naririnig din ito ng mga magulang para sila mismo ay pwedeng makapagpaalala sa kanilang mga anak. Kaya minsan, dahil yung mga bagay na kailangan ng kabataan, sa kabataan lang itinuturo, kaya yung ibang kabataan nagsisik ng advice sa kapwa kabataan. Ang magulang naiiwanan, outdated. Kaya maganda rin nag-a-update din tayo ng mga impormasyon na alam natin. Baka kasi yung ating mga ideolohiya at mga bagay-bagay na may kinalaman sa paglaki o adulting, ay noon pa uso at ngayon hindi na. Kaya maganda na kapag update din po tayo. Okay. Ay hindi ko aanhin ko na yan, ako na may matanda na. Di kaganda nga na ikaw ay matanda na at alam mo ito, para pag may mas batang lumapit sa iyo, you know what to say. You know how to deal with it. Pastor, napakabata ko pa naman po para malaman ito. Kailan mo gustong malaman? Pag utsintahan ka na. Kaya napakaganda pong ito yung napapag-usapan, most especially sa church. What is courtship? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, courtship. Isya naman. Alam niyo po yung courtship is the period wherein some couples get to know each other prior to a possible marriage, sabi ni Wikipedia. Sabi ni Wikipedia, ang pagliligawan daw ay ginagawa na ang dulo ay hahantong sa kasalan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kaya nililigawan o kaya nanliligaw kasi magpapakasal yan sa dulo. Okay. Kaya kung yun nanliligaw ay hindi ang dulo'y kasalan, yan ay naliligaw. Okay? Naliligaw ho ng landas yan. So kung may kilala kang gayon, pwede mong yugyugin ng balikat at sabihin mo, baka maligaw ka ng landas, ikaw ay pinapaalalahanan na ngayon. Kung hindi naman nanliligaw yan, huwag mong gagayunin. Okay. Everybody say love. Pwede ba nga i-spell mo kung ano ang love? Come on, spell love.
L-O-B-E. Dapat i-spell mo with feelings. Come on, spell it with feelings. Oh, yan. Sabihin mo sa katabi mo, spell mo sa katabi mo. With feelings. Yan, nangihinayang ka ngayon. Bakit kasi yung pinsan ko pa ang naitabi ko? Sana yung naroon, banda-banda roon ang naitabi ko, di sana iba-iba. But anyway, kung si Wikipedia po ang taas-taas ng pagtingin sa ligawan, si Wikipedia po ang tingin sa ligawan ay hahantong sa kasalan, abay dapat lalong mas higit ang pagtingin ng mga Kristiyano sa bagay na ito. Tama ka po? At kahit po ang Bible, may sinasabi patungkol diyan. In Proverbs 18:22, sabi po roon, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Siya raw na nakatagpo ng mapapangasawa ay tumagpo o tumanggap ng pabor galing sa Diyos. Sino po yung may asawa na? Pwede ba kung kasama mo ang asawa mo ngayon, sabihin mo dyan sa asawa mo, ikaw ay pabor ng Diyos sa akin? Ba't hindi masabi? Ba't parang hindi ata pabor? Ano ba talaga? Pabor, konsumisyon? Pabor po yan. Kahit minsan parang konsumisyon, pabor po ng Diyos sa iyo yan. Sige nga, sabihin mo with feelings niya sa iyong asawa, ikaw ay pabor ng Lord sa akin. Yan naman. Diba? Tayo mo na mag-pray. Lord, salamat po. Ikaw ang mismong author ng love, and you yourself ay love. Ikaw ay love. God is love. At salamat, Lord, because this month is the month where we are always celebrating at inaalala namin ang pag-ibig. Napag-usapan namin ng mga nakaraan, yung pag-ibig niyo po sa amin, napag-usapan namin ng mga nakaraan, yung pag-ibig namin towards other fellow. Ngayon naman, Lord, turuan niyo po kami kung ano ang kalooban ninyo about love, about courtship, about marriage. Ikaw, Lord, mismo ang author ng marriage. Ikaw mismo, ikaw ang unang-unang nagkasal. Ikaw ang may kagustuhan at may kalooban ng kasalan. Hayaan niyo, Lord, maunawaan namin ang mga bagay na ito. Lord, before anything else, humihingi po kami ng tawad sa aming mga kamalian, sa aming mga kakulangan, sa lahat naming kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Hayaan niyo, Lord, na wala kayong makitang anumang kapintasan sa amin ngayon. Bagkus ang makita niyo po sa amin ay ang kabanalan, ang katuwiran ng Panginoong Hesus na tinanggap namin sa aming buhay. Lord, thank you sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. And Lord, ang dalangin po namin ay ang patuloy niyong pagsama, ang pagtuturo niyo po. Ayaw po namin na kami matututo o makikinig lamang sa salita ng tao. Gusto naming makarinig ng salitang nanggagaling sa iyo. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Use me as your vessel, as your tool. Bless your people. Lord, we also pray na hindi lang po kami mai-inform ng iyong word, kami po yung matatransform nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Truly, there is power in your words. There is power in the gospel. There is power and authority sa mga salita mo. Turuan niyo po kami. Hayaan niyo, Lord, na maunawaan namin ang lahat ng ibababa niyo sa amin ngayong araw na ito. Thank you so much, Lord. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy. Hayaan niyo po na maging crystal clear ang lahat ng aming pag-uusapan. We rebuke all kinds of distraction. We rebuke all kinds ng mga bagay na makakaistorbo, makakaalis ng atensyon namin sa salita mo. Salamat po, Ama. To you alone, all the honor, all the glory, at maingat po namin itinatagubilin sa inyo ang gawaing ito. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Praise God. What is courtship? Alam nyo kasi itong courtship, hindi lamang ito para magpa-nice, hindi lang ito para magpa-cute. Okay? Meron po itong goal. At ang goal po ng courtship ay makuha ang loob ng isang tao upang magwakasyon sa kasalan. Pero, what is courtship? Hindi ba mas maganda that we will first talk about love? So once again, can we spell love? L-O-V-E. Yan. Before talking about courtship, we must talk about love first. Bakit? Because love must be the basis of courtship.
Kaya ka manliligaw kasi mahal mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya manliligaw kasi mahal. And yes, ang sabi ng iba, bakit nga galiligawan? Di nga, mahal. No. Alam niyo po ba na merong mga wrong basis yang panliligaw? Sabihin mo sa katabi mo, may mga mali palang dahilan. Unang-una kong nakita riyan na maling dahilan ng panliligaw ay dahil crush. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, crush. Though this is not invalid reason, kasi yung iba naman talaga ay nagsimula doon. Ano? Pero kung iyon lamang ang dahilan kaya mo liligawan, ay napakababaw naman. Ano? Na, uy, ang cute nun, liligawan ko. Talaga? How about the next Sunday? Pag attend mo ng church, may cute uli, liligawan mo uli. Kaya minsan, yung iba, sila ang napapa-assign sa New Friends Ministry. Masyadong friendly. Kasi basta may bago sa church, ini-encourage o nililigawan? Hindi ko alam. So that's very wrong basis na kaya liligawan mga kabataan o mga magulang na may kabataan na anak, kaya liligawan ay dahil crush. Though it is not invalid reason, may nagsisimula talaga doon. Pero kung iyon lang ang dahilan, huwag mong liligawan. Or huwag kang magpapaligaw. Crush daw ako, ligawi ako. What else? Siyempre, lalong hindi naman dapat ang maging basis ng courtship ay infatuation. Ano yung infatuation? Yung maraming nakain, di matunawan. Impatyo gayon. Parang gusto ko ang crowd na ito ngayon, mabilis. Dati-rati yung joke ko, inaamag na bago tumawa. But anyway, infatuation, ito po ay yung mas matinding level daw ng crush. May pagka-obsess na ito. Ito yung mga, di na makatulog sa gabi sa kaiisip. Ayan na yun. Diba? At hindi rin po pwede na infatuated ka, kaya ka manliligaw. At lalong napakatinding hindi dapat maging basis ng panliligaw ang lust. Nalulungkot po ako kapag may mga ang naging basis ng ligawan ay dahil ng lust. Sabi, Brad, liligawan ko yan. Bakit? Ay talaga namang kasiksi. Talagang mampakasiksi. Kaya liligawan ay dahil gayon? Come on. Nalulungkot po ako, may narinig ako isang kwento. Nag-away daw yung mag-boyfriend-girlfriend, nag-away, nag-walk out yung babae. Sabi ng mga tropa dun sa lalaki, uy, suyuin mo, habulin mo. Sabi ng lalaki, ayaw ko. Kaya ko lang naman nagustuhan niya yung maganda katawan. Nakakalungkot naman pag ganyan. At ano naman ang mararamdaman ng babae? Kaya hindi dapat ding maging lust ang dahilan, kaya liligawan. Ano pa? Selfish motives. Kung ano man. Kaya ka ba manliligaw dahil gusto mo may tagawagawa ka ng thesis? Ay, ligawan mo yan. Bakit maganda ang sulat? Ano yung taga-kopya? Ayan, ligawan mo yan. Yan yung magaling sa mga project. Kaya pag may project, hindi ka na mamumroblema, siya na ang gagawa para sa iyo. Paano mo nalaman? Chinix ko din noon. Kaya ako'y walang problema sa project. Come on. Huwag naman gayon ang iyong dahilan, kaya mo liligawan. Sabi ng mga magulang, ano ka naman dapat wag ka namin marinig yan, pastor? Opo, dahil lahat ng kabataan, minsan yan ay nararanasan. Kaya dapat alam natin, kung hindi, lalaki na naman ang anak ko, pastor, matanda pa sa inyo, ang inyong apo. Yung mga apo ko, mga kaedad na ninyo. Talagang, ilan taon nag-apo kayo? Ang apo sa tuhod. Diba? Ang mga kabataan pa naman po, kami pong mga kabataan, nunaks naman sinama, ay nagsisik po kami ng advice sa mga mas nauna. Iba ang wisdom po ninyo eh. So, dahil iba ang wisdom ng mga mas nakakaedad, i-level up pa natin. At saka maganda updated. Minsan kaya naghahang ang cellphone, kulang sa update. Hindi ko sinasabing naghahang po kayo, don't get me wrong. Pero maganda na update. Tuloy po natin, selfish motives. Yung dahil lamang sa, bakit mo yan nililigawan? Abang-abangan mo na lamang ang dahilan. Hindi mo mahal? Ba't ko naman mamahalin niya? Pero ba't mo nga nililigawan? Naku, wag ka. Yung pala,
yung kanyang kapatid na depressed dahil binasted ni girl at revenge ang kanyang dahilan. Di ba? May mga ganun. Di ba? Kaya pala paiibigin ko siya, tapos pag iniibig na niya ako, saka ko ipararamdam sa kanyang ginawa niya sa kuya ko. Naks naman, pogi mo. Okay. So, again, love should be the basis of courtship. Hindi po pwedeng, mayaman yan, magpaligaw ka dyan, anak. Madaming mamanahin yan, anak, di yan ka magpaligaw, wag na di yan sa manliligaw mong isang yan. Ako, yan ka namang pag-ibig niyang yang lalaking yan ay makakabusog sa mga magiging anak ninyo. O, di ba? Yung mga gayon eh. Alam niyo, minsan hindi natin maiwasan yung mga nauna sa atin na magpayo ng gayon. Parang sobrang praktikal. Bakit? Hindi natin masisi dahil minsan naranasan nila yung mga hirap sa buhay at ayaw na nilang mapagdaanan pa natin yun. Kaya minsan, nasasabi nila na gusto kong ikaw ay makaligtas sa hirap ng buhay noon. Na minsan naman hindi rin nila naiisip na mas mahirap ang makisama, maalwan nga ang buhay, pero mahirap makisama sa habang buhay sa taong di mo naman talaga mahal. Dahil lang sa alwan ng buhay. Okay. Kaya maganda ito na napapag-usapan sa church para naririnig po natin. What is love? What is love? Alam niyo po, yung love, ang dami nang talaga sa totoo lamang ay nag-try na ito ay ma-define. Mga scientists nakisali na. Alam niyo yon? Ang love daw ay yan daw ay chemical reaction between hormones inside the body. Wherein yun daw ganun ay nag-supply yung brain ng ganyang klase ng hormone. Kaya biglang tumibok daw ang puso. Ba't nagagawa rin naman ng kape yan? At talaga naman daw, nagbigay daw ng dopamine ang brain na nagbibigay ng signal sa body for you to feel good. Bakit kumain ka ng chocolate? Magbibigay din ng dopamine ng brain mo, it will make you feel good. Oh. Alam niyo na ngayon, girls, kung ba't chocolate ang binibigay sa inyo ng mga lalaksot na yan, ano? May scientific basis yan. Kaya kapag inaaya-aya ka magkape, pinatitibok ang puso mo. Gayong pastor, laging lumi ang imbita sa akin, pinatataba ang puso mo. Anyway, ayoko na, baka mamaya makakala ninyo ito ay health seminar, ano? Alam niyo mga scientists, pilit nilang i-define what is love, but they cannot. Nakisali pa ang mga pilosopo at ang mga makata. Di nila maabot-abot. Bakit? Kasi nga, ang love ay hindi pwedeng basihan lang ang isa o dalawa o tatlong bagay. What is the truth behind love? Isang bagay. Love needs time to grow. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, love needs time to grow. Kaya kapag sinabi ng nililigawan mo, pwede bang bigyan mo ako ng time? Gaano katagal? Mga 2 seconds. Pwede ba akong bigyan mo muna ako ng time to think about it? Talaga? Okay na, sige tayo na. Bilis naman! Because love needs time to grow. Why? Because we need to differentiate the real, the true, the genuine love from the wrong basis. Malaman mo that love is real kapag binigyan mo ito ng panahon. Kasi kapag crush lang yan, mamaya crush mo, next week iba na. Pag infatuation yan, syempre pag natunawang ka na, hindi, sasabi na hindi nga infatuation. Lalong hindi last, lalong hindi selfish motives. How to know if it's really love? It should be tested. It should be tested through the test of time. Kailangan may time. Kaya kapag after this service, may nag-abot sa iyo ng sulat at nakalagay, I love you, ibalik mo. Bakit? Kanina mo lang ako nakita, mahal mo agad ako. Kaya wag kang papayag kapag kinakantahan ka ng, I knew I love you before I met you. Alam niyo, masyado tayong romantiko. Ano? Ang mga kabataan, hindi naman lahat, pero madalas. Ang hihilig natin sa love song, kaya masyado tayong natitrigger. Tawag ng mga pinapakinggan natin, yung mga
Neutral lang. Huwag masyadong napupukaw ng maagap ang damdamin. Yung iba naman, kung alam mo namang iyong edad, kailangan mo na makinig ng love song, abay makinig naman ng love song. Dahil baka naman hindi ka nakikinig ng love song, kaya yung iyong damdamin hindi na napukaw. Pukaw-pukawin naman, pausap na. Huwag mo nang tingnan niya katabi mo, kaya alam naman niya kung sino siya. No. Minsan din naman hindi naman. Makinig ka rin naman ng love song. Minsan kasi both extremes tayo yung mga kabataan. Kung hindi kadena, hindi mapigilan. Yung iba naman, pinagtutulak at pinagtatadyakan mo na ayaw pa. Come on, let's find our balance. How to know if it's really love? It should be tested. Test of time. Kailangan nyo yung matagal-tagal mo nang nakakasama. Masasabi mong mahal mo kapag matagal-tagal mo nang kasama. Hindi naman yung dadalawang buwan pa, sis, love na itish. 2 buwan, love na agad. Aminin nga natin, yun nga ang ating mga kapatid, since birth, kasama mo na, minsan sabi mo, hindi mo pa mahal. Yung pinsan mo na nga, pinsanity. Tagal na tagal nyo nang magkakasama. Di lang na ibalik ang iyong platong may cutex na pangalan, galit na galit ka na. Tagal-tagal na nyong magkakasama. So it should be tested with time. Are you there? Mga kabataan, hindi isang semester ko na pong kasama. Patagalin mo pa. Gawin mo 2, gawin mo 3, tingnan mo, pag-graduate mo ng college, kung mahal mo pa rin. It should be tested of time. Makasama mo at hindi mo makasama. Talaga? So it should be tested through time and it should be tested with the test of space. Everybody say test of space. Yung kapag hindi mo kasama, yung kapag magkalayo kayo, mahal mo pa rin. Alam niyo yung minsan yung nagkakalayo, maganda rin po minsan-minsan. Nagkakaalaman kung talagang mahal. Kung ikaw ba talaga sa pag-ibig mo ay kakapit o kung ipagpapalit ka sa malapit. Di ba? Yung kahit malayo ka na. Di ba? Ay hindi ka makakantahan ng mahulog ang loob mo sa iba. Nakon, wag naman sana. Kaya ano ang sinasabi? Umuwi ka na, baby. Yan, diyan kayo magaling. Maganda rin yon yung naghihiwalay minsan. Okay? Para naman merong silbi, yung salitang miss, lagi kayong magkapulupot. Lagi kayong magkadikit. Mamaya, pag-usapan natin yung mga dikit-dikit na yan, ha? Kung hindi rin natutuwa dyan sa mga lagi magkadikit na yan. Bibili ko kayo ng pangkapit sa daga, kayo hindi na magkahiwalay. Okay. Tingnan niyo po ang tunay na pag-ibig ay pag-ibig na maalab. Kaya minsan ang pag-ibig na ihalin tulad sa apoy. Diba? Bakit? Pag tama ang panahon, ay talagang manaluluto sa panahon. Pero pag mali ang panahon ito ay nakakasunog at di dapat talaga daw naglalaro ng apoy. Ang pag-ibig po ay madalas na iihalin tulad sa apoy. Bakit? Kasi pagkakaunti ang pag-ibig, pag dumaan yan sa test of time, dumaan yan sa test of space, nawawala. Nawawala. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nawawala. Pagkakaunti ang pag-ibig. Kaya kailangan pala malaki at madami at sure ka na talaga sa pag-ibig bago mo yan hayaang manupok ng katabi o ng kusino man. Bakit? Tingnan niyo po yung apoy ng kandila. Sino nakakita na ng kandilang may apoy? Baka naman di pa kayo nakakakita. Tunay naman. Yan kahit sa 2 dulo ng buhay makikita mo yan. Sa birthday yan at sa lamayan. Kandila. Pag nahipan ho yan ng hangin, namamatay. Sino ho rito yung nag-birthday ka, blow the candle, paghihip mo naglagablab. Kakatakot naman yun. Ano ba talaga ito? Kandila o luces? Kaunting apoy na hanginan, patay.
tingnan nyo yung malaking apoy, lalo na yung mga forest fire. Pag nahanginan yan, lalong naglalagablab. Ang pag-ibig pala'y gayon. Pag nahahanginan niya ng test of time and test of space, hindi basta namamatay agad. Ang tunay na pag-ibig pala ay, bagkus mong hangin ay lalong naglalagablab. Malalaman mo, mga kapatid, malalaman mo, kabataan, kung talagang pag-ibig yan, pag dumaan na yan sa test of time and test of space. Kakahapon kayo, nagkita. Ako, mahal ko na talaga, bakit hindi ko nakita siya? Nawalan ako ng load, hindi ko nakachat, mahal ko na. Agar na. Tigil-tigilan mo ha, yan matulog ka muna. Hindi na po ako makatulog. Deliverance na. Kailangan nang maipag-pray, baka masamang espiritu na iyan. Okay. Love is refined by positive and negative traits known by exposure. Pastor, ba't wala masyadong verse? Sabi ko nga sa inyo, this is not a preaching type. This is a seminar type. Ito po ay ini-ready ko noong 14. Pinili ko lang ngayon i-share dahil hindi lang pangkabataan, kailangan marinig ng lahat. Okay. Love is refined by positive and negative traits known by exposure. Anong ibig sabihin nito? Malalaman mo at marirefine mo ang tunay na pag-ibig kapag na-expose ka na sa positive and negative traits ng iyong iniirog. Diba? Kailan mo gaya nakikita pag nagde-date po kami, pero nakikita mo na yan sa kanilang bahay? Diba? Baka naman maganda yan sa umaga. Ay sa gabi. Alam mo, amoy yugubos ka sa umaga. Talaga? Ano kaya ang amoy niya sa gabi? Amoy langis na pangkapis. Ipinupunas tuwing maliwanag na ang buwan. Mahal mo pa rin. Di ba? Bakit mo nasabing mahal mo? Ang ganda-ganda po ng ngiti niya, pastor. Sigurado ka ba dyan sa ngiting iyan? Baka hindi mo alam pag gabi, bago matulog, nakababad sa baso ang ngipin na yan. Hindi mo alam. Bakit mo mahal? Ang ganda-ganda po ng kanyang kilay. Ay, nakita mo na ba yan? Na naulanan? Ay, mahal. Pag nauulanan ka pala, nawawala ang kilay mo. Nakita mo na ba siya? Di ba? Nakita mo na ba siya sa kanilang bahay? Alam nyo, maganda rin minsan-minsan yung nasama tayo sa nagkakasama-sama tayo, nag-outing, yung mga gayon. Maganda yan, maganda. Boracay. Boracay. Alam niyo, maraming kwento sa Boracay. Doon nagkaalaman, hindi tunay ang kilay, nabura ang kilay sa Boracay. Maganda rin pala yun. Bakit? Nalalaman mo rin kahit papaano na, ano ka itsura nito pag walang make-up? Diba? Baka kaya si sister ayaw mag-swimming dahil nga ang kilay mawawala. Mawawala ang kapit. Love is refined by positive and negative traits known by exposure. Maganda yung na-expose ka, yung nakakasama mo ng matagal, para nakikita mo both the positive and the negative. Pag expose ka na lalo doon sa kanya negative traits, doon mo masasabi na mahal mo. Hindi po pwedeng I love you if. Kailangan I love you in spite of. Kailangan makita mo yung all facets of his or her pagkatao. Alam niyo yung facets? Yung mga mukha ng diamond. Yung karat. Nakikita mo yung bawat kislap. Kaya kumikislap yung kasi marami yung slices eh. Kailangan makita mo lahat yon. Kaya mong sabihin na I love you. I can accept all your curves and all your edges. Di ba? Naaamoy mo siyang mabango ngayon, pag bagong gising ba yan, naamoy mo na. Diba? Amoy Dulce Gabbana sa umaga. Diba? Amoy bagoong sa gabi. Pagkagising ka, yung pag hindi pa nanligo, diba? Amoy Tentay, amoy Lawrence. Ano bang gamit niyo sa bahay? I love you because is wrong. Ikaw ba? Mahal kita dahil.
is wrong. I love you if is also wrong. Diba? I love you if kabisado mo ang John 3:16. Paano pag di kabisado? I love you if maputi ang ngipin mo. Paano kung plastic naman pala? Are you there? Kailangan pala, I love you in spite of. I love you in spite of. Baka kasi ang pino-pino sa church. Diba? Pag nagkasama kayo, Disney princess. Tapos Lion King pala sa tunay na buhay. Diba? Uy, gusto mo ng kikiam? Sige, konti lang. Nung mag-asawa na kayo, inaku ba? Oh, diba? Tapos iiyak-iyak ka sa pastor. Pastor, ang napangasawa ko. Kala ko padala ng langit. Hulog pala ng langit. Alam niyo na yung kwento ng hulog ng langit, ha? Si Lucifer lang ang inihulog galing langit. Kaya pag sinabihan ka ng hulog ng langit, huwag ka papayag. Diba? Pastor, nanalangin naman po ako ng tamang babae. Bakit naging babaeng laging tama ang napabigay sa akin? Diba? Sabi naman ng babae, Pastor, bakit po ganyan? Ang sweet naman po ng mister ko nung nililigawan niya ako. Ngayon binabalik-balibag na ako. Sabi dati, hindi niya daw ako papadapuan sa langaw. Eh yung pala sobrang seloso, kahit sa langaw nagsiselos. Alamin mo. Mga kabataan, ito yung nabanggit ko na minsan, ulitin ko lang ha. Kung ang manliligaw mo, nanliligaw pala ang sobrang seloso na, tigil-tigilan mo na yan. Nanliligaw pa lamang, wala pang kayo, feeling na agad kung ano. Bah. Okay. So, it should be, I love you in spite of. Everybody say, love is acceptance. Love is acceptance, so you should know first what to accept. If love is acceptance, tatanggapin ko siya, Pastor, maging sino man siya, dahil yun ang pag-ibig. Alam mo na ba ang tatanggapin mo? Diba? Ang dami-dami kasi masyadong romanticize ang pag-ibig, paggayan. Tatanggapin kita kahit ano ka. Tanungin mo, alam mo na ba lahat ng kailangan mong tanggapin? May hindi pa ba ako alam? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sasabi-sabihan mo tuloy akong mahal mo ako at tatanggapin mo kahit ano, hindi mo pa naman alam lahat. Talaga? Anong pangalan ko? Leslie. Oh, Luis yan noon. Oh, kailangan alam mo lahat. Yan ang mahirap eh. Tapos sasabihin mo, ayaw ko na. O di, unfair ka. Unfair ka. Pinilit mo, sinabi mo yung sarili mo. Sinabi na nung isang wag. Pinilit mo. Si wag mo nang tigilan. O, tapos nung sabi na nung isa, wag mo nang tigilan. Ngayon, sinisiwalat na niya lahat ng katotohanan sa buhay niya. Ikaw naman ngayon, oh no. Hindi ko alam. Hindi ako informed. Anong hindi ka informed? Kaya nga, love is acceptance, so you should know first what to accept. At hindi yan mangyayari kapag 2 months, 3 months, 1 semester, 2 semester. Come on. Ikaw ba, sa first date mo, sasabihin mo agad may bakokang ka sa may likod? Na kaya hindi ka makasama sa swimming kasi polka dots ang legs mo? Masasabi mo ba agad yon? Lalo kung nagpapa-impress ka. O sa totoo lang, kaya hindi ako makasama sa swimming kasi ang daming barya ng hita ko. Masasabi mo ba agad yun? O kung ikaw naman lalaki, naku, alam mo, kaya talaga namang 3 layer na Rexona ang lagay na rin dahil hindi talaga kaya. Masasabi mo agad yon, first date. Siyempre, bubuelo ka. Minsan kabubuelo mo nga, di mo na masabi. Siya na nakaka-discover. Pero madidiscover lang niya yon along the way. Kaya wag niyong sasabihin sa akin, Pastor, naku, talagang kilala ko na siya. Bakit kailan mo gaya nakilala kahapon? Actually, matagal na po kami magka-chat. Talaga? Paano naman kayo nagkakilala sa chat? Talaga masagal na po. Lagi niya po ako sinesenda ng picture. Ay, roba yan. Baka naman pinilter. Nung pinilter, iba na ang kulay.
Violet na ang balat. Kayuyu saturation. Are you there? Kaya hindi rin ako masyadong botong-boto doon sa mga nagkakilala lang sa virtual. Yung mga tipong, sige, meet tayo, eyeball tayo, eyeball. Ano bang term ngayon? Eyeball kami noon eh. Ano bang term ngayon? Ha? Ano? Face, F2F. Face to face na. Kita tayo. Oh. Ano suot mo? Para may reference ako, pula ang sombrero at green ang damit. Oh, pagdating mo, naku po! Nasaan ka na? Ako, sorry ha, meron lang aksidente. Naku, emergency. Yung pinsan ng tiyo ng kapitbahay ng driver ng jeep na nasakyan ko, masama ang pakiramdam. Kailangan niya ako, sorry. Nung nakita mo, naku, sobrang filter pala. Anong app ginamit nung? So, love is acceptance, so you should know first what to accept. Ako po ay merong sasabihin, i-share sa inyo. Ito'y akin. Hindi po ito sinabi ng Diyos o hindi po ito kasama sa mga iniukit, sa mga tabletang bato nung panahon ni Moses. Maganda courtship should be based on friendship and familiarity. Maganda ang liligawan o ang manliligaw ay you started as friends without, take note, without any other intention. Yung iba kasi para-paraan kinakaibigan kasi gusto maging kaibigan. Bakit maganda na this is based and started with friendship and familiarity? Hindi plastic. Kasi kapag una pa lamang salpukan, ang intention agad ay manligaw o magligawan, syempre, naka-disguise yan. Mabait ako, gentle ako. Di ba? Kung kayo tropa-tropa, talagang yan yan yung nambabardagol sa iyo. Na tropa kayo wala kang pakialam, si girl, hindi pinis na pinis. Si boy naman hindi gentle na gentle. Kasi ligawan agad kung tropa-tropa kayo. Inom ng tubig. Alam mo yun, yung wala kayong kahiya-hiya, yung talagang na-expose agad ang isa't isa, at least, alam mo na kung sino yung tatanggapin mo. Alam mo na agad kung sino yung mamahalin mo. Lawak kay ang friendship. Yung iba naman, kaya katagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa nabebenta. Kasi naman, napakaliit ng circle of friends. Wala ho mapili. Kung sabi niyo po, pastor, sa kaibigan mamili, wala namang mapili. Ilang ka kaibigan mo? 2. Madalas pa, birds of the same feather flock together. Pare-pares kayong mga hindi pa nabebenta. Sumama ka rin naman, kaya ako natutuwa dito sa ating mga nasama sa mga kabataan. Ganun ba na iba-iba, nare-refresh. Maganda rin yung may fellowship ng iba't ibang edad. Hindi naman laging mga kabataan, masyadong exclusive. Ang mga young ones at saka mga once young, laging magkabukod. Maganda itong halo-halo. Kaya nga pinili ko rin ito i-share ngayon Kasi mamaya after service, I'm expecting na tama si pastor. Alam nyo nung una, ako'y gayaan-gayaan. Tapos sabi naman ng kabataan, oo nga po, nararanasan ko gapo ngayon ni ganito. Kayo gapo'y naranasan nyo. Hindi, iba lang ang version. Magandang napapag-usapan. Magpalakasan daw at magpanalanginan. Ayun, sabi ng Bible sa atin. Okay. Para hindi plastic, maganda, based on friendship and familiarity. Hindi pa cute. Totoo. Alam mo talaga na maganda rin yung mga, I am praying that this year magkaroon tayo ng local youth camp. I'm praying. Bakit maganda yun? Maganda yun, yung makita mo yung crush mo, pag linggo mo lang nakikita, gandang-ganda. Maganda rin yung makita mong bagong gising. Yung biglang kakalampagin ng mga campers, gising na, alas 4:30, gising na, magdi-devotion tayo. Yung gawin, lalabas pa yan. Ganun man yun. Nakikita mo ngayon ang itsura ng crush mo. Kupo, oripaligar ni pagbagong gising. Ngayon, you know what to accept. O kaya ikaw naman lagi kasi pabibo, papogi, binati mo, hindi ka nakaka-toothbrush. Alam na ng crush mo kung anong amoy ng hininga mo. He or she knows what to accept. So once again, dapat mahal ba kita dahil? Hindi dapat dahil. 'Di ba? Paano kung mahal kita dahil thoughtful ka? Sino yung na-inlove sa thoughtful? Aminin.
Hindi naman kapogian, hindi talaga pogi. Thoughtful lang. Lagi akong naaalala. Lagi may pasalubong sa akin. Di ba? Hindi pa pwedeng mahal kita dahil thoughtful. Paano pag nagka-amnesia, nabagok ang ulo? Nawala ang pagka-thoughtfulness, pati iyong pangalan hindi maalala. Di ba? Always remember that there's a very thin line between love and hatred. That we can easily hate the one we love. Mahal kita kahit na. Dapat ganun. Yung mga tipong, mahal kita kahit may 8 ka pang kapatid na pag-aaralan. At gayon. Mahal kita kahit ang tapang ng tatay mo. Dapat gayon. Hindi yung, uy, I love you. Uy, ito nga pala ang tatay ko. Sabi, magandang hapon po. Alam mo, may project pa ako. Minsan ng mga tatay, gayon eh. Hindi naman talaga matapang na matapang eh. Nang titesting lang. Tatay naman, napaka-KJ. Hindi KJ yan. JK. JK. Hindi naman KJ yung mga tatay. Minsan nga lang titestingin. Kung ikaw hindi niyang kayang panindigan sa tatay pala sa hamon pa ng buhay ka mapanindigan niyan. Kaya ako nagpa-practice na. Sa gaganda ho ng anak ko, sa biyaya ng Diyos. No. Carlos, saan ka may alam na mga firing? Hindi, manonood lang tayo. Wala akong balak. Maganda yung ikaw wag na naman masyadong. Tutay, anong pangalan mo? Ako po si Alfonso de Ayala de Sobel Jr. Yung ganun agad sa asawa? Taga saan ka, Utoy? Taga doon po kami sa Dasmariñas Village. Ineng, ay bakit gakapila nga itinimpla mo? Lagi na krimer. Wag naman para kang namang bugaw ng anak. Sus ko po. Church. Tigas-tigasin naman. Huwag naman laging masyadong, hindi, ayoko ho kasi na naglilihim ang anak ko sa akin. Maganda rin naman yung nahuhuli natin ang loob ng ating mga anak, pero huwag din namang luwag na luwag. Both extremes, laging may problema yan. Always find your balance. Pagka minsan kami lalabas uli ni Carlo, ang pag-uusapan naman namin yung mga anak. Lalong laking una niya, ng kanya, kita nyo, nasa gaganda. Siya. Okay. By the way, yung katabi po ay asawa. Baka akala nyo yun ang panganay, ha? Asawa po yun. Maganda rin na malinaw, kung sino yung mga magkakapartner. Bakit? Kasi pag hindi malinaw sa church o sa pamilya, hindi minsan no parking, napaparkingan. Alam niyo ibig sabihin? Kaya maganda rin malinaw. Pag no parking, no parking. Okay. May natututunan ka kaya? Kung wala, tama na ito. Meron. Okay. Gusto ko pong malaman din natin, church, that loving feeling is not permanent. Kung ang atin pong pag-iibigan ay nakabase lamang sa pakiramdam, ay hindi permanente yan. Paano pag masama pakiramdam? Paano pag pagod? Kailan ka kayo nagde-date? Pag day off niya, nakadate mo na kayo nang galing sa trabaho. Baka naman iba yan pagkagaling sa trabaho. Lalo pagka yan yun ngang sales representative, yung lahat na lamang ng kaligaligan ng mga nasa kliyente, ina-absorb nyo sa maghapong trabaho niya, tapos makakaharap ka, ay iba yan. Loving feeling is not permanent. So it should be taken care. Kailangan inaalagaan, kailangan pinapahalagahan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang pag-ibig ay inaalagaan, pinapahalagahan. Kailangan nakukultivate yan. I suggest na kung nagliligawan kayo noong kayo ay boyfriend, girlfriend o bago maging kayo,
At ngayon kayo yung naging mag-asawa na maganda'y nagliligawan pa din. Sino ho rito yung mag-asawa na kayo at nagliligawan pa din? Pagka ho galit ang asawa ko, ay lagi namang gagalitin muna bago ligawan, kaya nalamis siya. Matanda naman na po kami. Aba, kagaling nga nung wala namang edad-edad yan eh. Okay. Bakit ko po ito ipinapaalala lalo na sa mga kabataan? Itong mga bagay na ito. Makinig po tayo dahil ito'y napakahalaga. Huwag niyong babasta-bastahin ang ligawan. Huwag babasta-bastahin ang pagpili ng liligawan o pagpili ng manliligaw. You know why? Because, this is a truth, This is a truth. Finding yourself trapped in a loveless marriage is one of the worst things that will happen to one's life. Yung matrap ka sa isang kasal na relasyon and then find out later on na hindi mo naman pala mahal yung iyong pinakasalan. Wala na atang mas lulungkot pa at kahabag-habag na sitwasyon na minsan isang gabi naalimpungatan ka dahil sa mga pusang nagliligawan. At pagtingin mo sa iyong tabi, ay merong isang mukha na nasisikatan ng liwanag ng buwan. At yung mukhang ngayon nakanganga at naghihilik at nakita mong hindi mo pala siya mahal. Wala nang masasakit doon. At hindi mo naman maiwanan, hindi mo naman mahiwalayan kasi kayo'y kasal. Lalo pa kung kayo'y Christian, till death do us part. Diba? Paano na lang ang testimony kung maghihiwalay kami? Pero kahirap din namang ipilit kung hindi talagang siya. Ang problema ay kasal na. Kaya the basis of courtship should be love. And love na hindi what if, hindi love na but, kundi love that is willing to accept love in spite of. Are you there? Marami nagtatanong sa akin kabataan, Pastor, kailan ka po ang tamang panahon ng ligawan? Sino gustong malaman yan? Kahit naman mga magulang, kailan ka po dapat talaga ako napayag na ang aking anak ay nililigawan na? O kailan ka po ako dapat talaga napayag na ang aking anak ay manligaw na? Alam niyo po, parang hindi ito ang tamang tanong eh. Hindi ba mas maganda or the right question is, what is the goal of courtship? Hindi panahon eh. Hindi panahon, hindi, sabi ng iba, edad. Ano daw yung tamang age? Wala sa edad eh. Ito, akin uli ha. I can say na maganda, nagsisimula ang courtship kapag ka a person ay able na in all aspect ng buhay. Able na siya physically, financially, spiritually, financially, emotionally. At walang edad yon. Meron kasi stable na sa mga bagay na yon at the very young age. Meron din namang mga medyo matagal-tagal na hindi pa. Pero as long as you are not able sa mga nabanggit kong yon, don't enter into a relationship agad. Ba't ka ba nagmamadali? Huwag tayo magmadali, hindi man nauubusan. Okay? The right question is, what is the goal? At ano nga uli ang goal ng courtship according kay Wikipedia? Ang dulo ay kasalan. So know each other. Know each other. Marriage po ang goal ng courtship. Bakit ka nanliligaw o bakit ka nagpapaligaw? Kapag ang babaw ng reason, huwag mong ituloy. Love should be the reason. Okay. Mga kabataan, medyo may sasabihin ako sa inyo ha. Kapit sa upuan. Kung di ka pa handang pakasalan, huwag mo munang ligawan. Sa mga babae naman, kung hindi ka pa handang pakasalan, huwag mo munang sasagutin. Bakit po, Pastor? Ano nga uli ang dulo o ano nga uli
ang reason ng courtship? Finding a suitable partner that will end up in marriage. Kaya, kung hindi ka pa readyng mag-asawa, huwag mo munang ligawan yan. Papaano kung sinagot ka ngayon, pinakilala ka kinabukasan sa magulang, tapos ang mga magulang ngayon sabi, ang akin namang anak ay handa na, ay pakasalin na. At ikaw naman, kasasagot lang ho sa akin kahapon, bakit may problema ga? Kayo po. Ay, ganyan mo. Anong kayo po? Kayo po. Baka po may problema pa kayo. Diga? Ang hirap naman. O kaya yung babae naman, sinabi sa iyo, tayo na. Talaga? Ay, sige, naku, salamat naman. Sinagot mo na ako. Talagang akala ko yung magiging stockholder na ako ng Jollibee. Sa tagal-tagal naman laging Jollibee ang dala ko sa iyo. Salamat naman. At ako'y sinagot mo na. At sabay sabi ng babae, pakasal na tayo. Ha? Agad na? Minsan kasi nangyayari yun. Bata-bata pa si lalaki, marrying age na si babae. Si babae, naghahanap na talaga ng mapapangasawa. Si lalaki, ano bang hanap? Ang tanong, ba't niligawan? Kaya kung di ka pa handang pakasalan, wag mo munang ligawan. Kung di ka pa handang pakasalan, wag mo munang sagutin. Ladies, entertain potential husband. Kung hindi pa potential husband, wag muna. At kung hindi naman talaga wala kang planong maging asawa siya kung sakasakali, huwag mong i-entertain. Huwag i-entertain pag wala talagang pag-asa. Bakit? Kasi katagal-tagal na nanliligaw sa iyo. Diga, nakaipon ka na ng balat ng M&M's. Pwede mo nang gawing yung anong tawag doon sa kinakabit pag pista? Banderitas. Lahat na, may mani, walang mani. Nakaipon ka na sa dami ng M&M's na naibigay sa iyo, yung pala na may walang pag-asa. Sister, pag pinatagal mo ng pinatagal, wala naman palang pag-asa talaga, that's cruelty, my dear. That's cruelty. Naaawa po ako, kaya hindi ko po masabi-sabi. Mas nakakaawa naman ang ginagawa mo. Pinatagal mo ng pinatagal po, pwede naman siyang suminsay sa ibang tindahan. Yung tindahan mo laging bukas, ayaw mong isara. Hindi mo naman pala pagbibilhan. Hello? Baka naman meron pa rin hanggang ngayon, nagpapaligaw ko pa ng papaligaw, wala ka naman palang balak sagutin. Tigil-tigil na, kawaawa naman niya si Utoy. Kaya na lang, laging nangungupit sa tindahan, may pandate lang sa iyo. Araw-araw nahingi ng sorry kay Lord. Dahil yung reserbang 10 piso baon, 10 lang ang dapat gastahin. May reserba 10. Nagagamit na pagbili ng choknat para sa iyo. Tapos wala ka naman palang balak sagutin. So, entertain potential husband. Huwag i-entertain pag wala talagang pag-asa. Are you there, girls? Ladies? Pastor, gusto ko pong mawin. Gusto ko pong mailapit kay Lord. Marami naman paraan. What else? If we will entertain or if we will ligaw somebody, mga kapatid, kailangan talaga hindi natin nailimutan ang bilin sa atin na dapat yan ay kapatid sa Panginoon. Dapat yan kapatid sa Panginoon. Amos chapter 3 verse 3, do two walk together unless they have agreed to do so? Makakapaglakad kaya ng sabay ang dalawang taong kung hindi naman nagkakasundo? Pastor, mayroong mga nag-workout naman eh. But I can give you an ever-ending list of those na hindi. And they all end up miserable. Kaya minsan mga kapatid, maganda talaga, hindi naman minsan, madalas at lagi dapat tayong nakikinig sa Panginoon. Nakikinig sa sinasabi niya sa kanyang salita, nakikinig sa kanyang kalooban. Bakit? Yung iba kasi, ang sabi, ako'y masaya. Hindi mo ako masisising, ako'y hindi sumunod dahil ako'y masaya. At ako'y sumaya. Kasi kung gayaan at gayaan din lamang, di lahat tayo wag nang sumunod dahil masaya. Kung ang ending rin lang ng hindi pagsunod ay saya, ay wag na tayong sumunod lahat. But why we're talking about this? Kasi we all know that the ending ng disobedience ay mga bagay na ayaw mo mangyari sa buhay mo. Ang dami kasi ang ginagamit ay puso.
Ayaw gamitin ang Espiritu ng Diyos na nasa sa kanya. Ang sinunod ay puso. Hindi ko naman sinasabing wag laging sundin ang puso. Minsan naman maganda rin sinusunod yan. Hindi naman pwedeng puro utak at puro espiritualidad. Minsan ginagamit din ang puso. That's why God gave us emotion. Pero wag naman laging puso ang pinaiiral. Dahil yung pusong yan, mapanlin lang. Wag laging puso ang pakinggan. Pakinggan mo rin naman si Lord. Kagaya ng nabanggit ko noong nakaraan, mali ang pinagpipilian. Alin daw ang kanyang susundin? Puso, isip o damdamin? Si Lord ang sundin natin. Kailan dapat? When in all aspect ay able na to marry. In all aspect ay able na to marry. Mahirap kasi kapag kayong sobrang aga, sobrang bata, hindi pa able financially, tapos ititira mo sa inyo ang asawa mong babae. Maniwala kayo sa akin, hindi magkakaig eh. Bakit? Sa isang kaharian, isa lang ang reyna. Isa lang ang trono. Kaya pag dadalhin mo doon ang iyong asawa, magkakadalwa sila. Giyera yan, giyera. Ala, blessed naman ho ako na mabait ho ang aking manuga, blessed naman ho ako mabait ang aking parents, ang aking bianan. Huwag mo nang intayin. Dahil anumang bait ng tao, meron pa rin dark side ang mga yan. It could be their armpit, it could be their leeg, it could be their... Sorry ha, pero lagi may dark side. Laging merong hindi mapapagkasunduan. Mahilig yung asawa mo sa bulanglang. Ang ina mo naman mahilig sa prito. Alam mo namang ibulanglang mo yung piniritong talong. Maraming hindi pagkakasunduan. Mabagaling pa nga yung kasoy, yung prinsesa ay nakaupo sa tasa. Hindi mo pwedeng paupuin sa isang kaharian na yung isang reyna ay sa trono at yung isa ay sa tasa. Isa lang ang trono. Kaya sa isang kaharian, isa lang ang reyna. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang lalaki ay sasama sa kanyang asawa, sila'y magsasama, iiwan niya ang kanyang pamilya. At sila'y magiging isa. Lalo namang nakakahiya at nakakaawa kapag yung asawa mong lalaki ang ipipisan mo sa inyo. Okay. Mahirap yun, yung nakikitira ka, yung pre-ride. Nawawalan ka ng dignity. Wala kang say. Makikisama ka forever and ever. Amen. Kaya bumukod. Yan ang kalooban ng Diyos. Kung wala ka pang bahay, pagkasyahin mo ang sarili mo sa malaking Tupperware. At least iyo. Anong dignity nung ang laki-laki nga ng bahay, nakikitira ka naman. At least kahit malaking Tupperware, iyo. Lagyan mo ng Q-Tex na pangalan. Para hindi malipol sa kahanggan. At least iyo. Masusunod ka sa pang-ulam na gusto mo. Masusunod ka sa lahat ng gusto mo. Kung ayaw mo maglinis ng bahay, ayos lang. Minsan merong isang asawa, ayaw nang mamahinga, pagod na pagod, linis ng linis. Bakit? Nakakahiya sa inay. Samantalang kung iyo, kahit pa ngayay maliit na lata ng sardinas, kung doon ka nakatira at yun ay iyo, kahit maghilata ka maghapon, today I swear I'm not doing anything. Pwede mong kantahin yon. I just wanna lay in my bed. Diba? Pwede. Dahil iyo. Dahil inyo. Kung nakikisama ka, sulong, hilata. Walang iniimik ang mga magulang ng asawa mo, pero nakatingin. Kaya kung hindi pa kaya, wag muna. Kung gustong-gusto mo na, bubukod ka. Kaya napakahalaga na ikaw ay able in all aspect. Christians should limit their choices with Christians. As the Bible says, do not equally yoke with unbelievers. Diba? Sino ho rito yung may mga unbelieving sweethearts? Sige na, taasin na ang kamay, wag na mahiya. Kinakatwa. If you have unbelieving sweetheart, bring them to the Lord. Bring them to the Lord. Pero give yourself a reasonable time. Yung iba kasi, mabuborn again din naman po ito, magiging Kristiyano rin ito. Kailan? Ay, intayin ko po, at least, basta alam na niya ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa kanyang buhay, hayaan na Lord makarating sa completion. Kailan?
Kung iintayin mo muna yung completion na yung makarating, tapos saka kayo magpapakasal, hindi ko alam kung may kasalan sa langit. Pero, just to be fair, if you have an unbelieving sweetheart, bring them to the Lord, but give yourself a reasonable time. Obserbahan mo, tingnan mo kung may magbabago. Give yourself up to at least 6 months or a year, then decide kung may magbabago. Kung wala, mag-isip-isip ka, kapatid. Baka naman ikaw lamang ang may gusto, baka lang naman ikaw mapilit. May mga kwento rin naman na nung nadala sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon at sila ay naging pareho. Pero maraming hindi. Pero, just to be fair, bring them to the Lord. Observe. Give yourself a time. Tingnan mo kung magbabago. Huwag mo namang i-spend the whole of your life waiting na siya ay maayos at magbago at yapusin din niya si Lord. Kung ayaw naman, paano kang gagawin? Huwag mo namang ubusin ang panahon mo doon. Baka naman maubos ang panahon mo waiting for that person to change. At napag-iwanan ka na. Nalampasan ka na ng mga potential mates sana. Diba? Kaya kung lagi mo pa rin hanggang ngayon pinagpe-pray si Donnie, o pinagpe-pray mo si Ian Veneracion, o kung kamukha man, tingnan mo rin, pag-aralan mo. Baka naman, ang haba na ng panahon na ginugugol mo pag-aantay sa kanya, samantalang kung saan ka pa lumilingon, andun lang naman si brother. Andun lang naman si sister. Yung iba naman ang sabi, kaya ako ko'y papaligaw para makakilala kay Lord. Ang Diyos ko po, ang dami namang ibang paraan para maakay mo patungo sa Diyos yung kapatid na yan, yung taong yan. Hindi po, Pastor, kaya ini-entertain ko, danadala ko sa church. Naku po, girls, please, don't make yourself evangelical prostitutes. Alam niyo ibig sabihin? Kaya ini-entertain para makakilala kay Lord. Pwede naman makakilala kay Lord, yan ang ibang paraan. At saka, wag na, yan mga pa-style lang yan. Ang ibig sabihin talaga niya, kaya ikaw ini-entertain mo, yan, gusto mo din yan. Ayaw lang masabihin ng do not equally yoke with the unbeliever. Kaya, hindi ho, gusto kong mawin. At kung talagang, merong ganyan hindi mo maiwasan ang ganda-ganda ng sister, ang ganda-ganda ni brother, may nanligaw from outside the church, hindi ikaw ang magmi-minister. Listen to this. Hindi ikaw ang magmi-minister. Kasi kung ikaw ang magmi-minister, kaganda-ganda mo, kahit pa 1,000 beses mong patanggap si Kristo dyan, tatanggapin yan. Kaganda-ganda mo tanggapin natin si Jesus. Sige, tanggapin natin. Nakapikit pa naman. Di kilig naman si Utoy. Ang ganda-ganda talaga na rin. Kaya kahit ako'y saan lupalop dalhin at yakagin na rin sasama ako. Tanggapin mo si Jesus. Sabihin mo, Jesus, Jesus. Nakapikit ka naman, ganda-ganda mo kasi, ang ganda-ganda mo, nakapikit ka ganun. Dahil seryoso kay, gusto mo siya makakilala kay Lord. Tinatanggap kita, Jesus. Mahal na mahal kita, Jesus. Yan, sabi naman ng damuho, mahal na mahal kita. Kaya, hindi maganda at hindi effective sa pananaw ko na ikaw ang magmi-minister. I-endorse mo sa iba. Mas maganda kung halimbawa lalaki, i-endorse mo sa ibang lalaki. At siya ang magla-life group. Hindi yung, nga pala ho, nanliligaw sa akin. Sino nagla-life group? Ako na rin ho. Aba? Kasi nga, sabi ko sa inyo, kahit pa sinong ipatanggap mo dyan, tatanggapin yan. Dahil gusto ka. At wag din namang mabilis agad na inilalatag mo ang mga baraha mo. Ano ibig sabihin? Nagbabaraha kay pastor? Hindi. Ang ibig sabihin, wag mo namang sasabihin agad na, pag hindi ka nag-born again, hindi kita sasagutin. Bakit hindi maganda yon? Kasi may mga lalaki, uutuin ka. Talagang yan magbo-born again-aginan para lang sa iyo. Tapos pagkasal na kayo, kaladkad ka na uli sa prosesyon. Alam ninyo, napakaganda talaga na maging genuine ang conversion. Hindi yung pinilit mo lang, hindi yung pinang-blackmail mo lang, pag hindi ka na born again, hindi kita sasagutin. Yaan mo siya. Kung tatanggapin niyo ng totohanan si Lord, then go on, let him or her. Marami kasing mga kwento gayon, inuto-uto yung bata, inuto-uto, sige, ako'y born again na, sige na.
Kaya pag praise and worship, ang lakas ng hiyaw, nakataas pa ang kamay. Nung nagpakasal na, wala na. Burn again pala. Burn again ang napakasalan. Hirap pag gayon. Hayaan mong iba ang mag-minister para talagang genuine, honest. Are you there? Nariyan pa kayo? At magtiwala po tayo kay Lord. Ang Diyos ay magaling. Kung meron siyang ayaw para sa atin, meron din siyang gusto para sa atin. Si Lord ay magaling. At bakit natin ito pinag-uusapan? Pwedeng sundin natin ang sarili natin ngayon at masaya tayo ngayon. Pero sa dulo, pwedeng ikaw din ang malungkot kapag hindi si Lord ang nasunod. Everybody say, courtship. The godly way. Courtship should be wholesome and honorable in all its ways. Di naman kailangang sobrang spiritual. Ang mahalaga lang, hindi naman siya nagko-contradict sa will ni Lord. Ano mga ibig ko sabihin? Huwag naman laging spiritual na, alam mo, pinagpe-pray kita. Akala mo naman nakakakilig. Sasabihin naman ng babae, ay nako, pang-ilan na ako na pinagpe-pray mo. Di ba? Yung iba lalong mas malala. Oy, alam mo, sister, I saw a vision. Nakita kita sa vision. Ako may gift of prophecy. Nakita ko in a vision na tayo talagang dalawa. This is the will of the Lord. Do not contradict it. Ano naman sasabihin ng sister? Talaga, will ni Lord yan? Ba't hindi ko nakita? Will ni Lord yan? Ba't di pinakita sa akin? Dapat pareho tayong nakakita niyan. Ba't ikaw lang? Masyado naman bias yung vision mo. The courtship should be wholesome and honorable. Minsan kasi meron namang masasalita, aligawan, minsan naman konting words lang, nagkakaunawaan na. You know, sometimes love can be expressed through words na konti lang. Romantic, no? Pwede naman. Konting words unawaan, pero avoid misinterpreted messages. Baka naman nakala mo, gusto ka, yung pala may inausap lang sa iyo. Okay. What else? Courtship should be done in wholesome and honorable way by means of letting your family and your church know about it. Maganda rin pala na ang ligawan alam ng pamilya. Alam ng magulang. Pastor, pipigilan. Baka hindi pa panahon. O baka hindi pa kalooban. Oh. Pero, anything that we're doing, na kaya nating ipaalam sa pamilya natin at sa church, is honorable. Kasi ba't itinatago sa pamilya? Ba't itinatago sa simbahan? Baka may mali. So, kailangan alam ng magulang. At maganda alam din ng simbahan. Bakit pati simbahan kailangang alam? Para nga, maiayos natin ang parking. Sabihin mo, Diyos, sabi mo, maiayos ang parking. Para kapag no parking na, hindi na paparkingan pa ng iba. Gets nyo ga? Baka kasi nililigawan na re. Dahil hindi nga alam sa church, naligawan din na re, nagbabag pa silang dalawa parehong life group leaders, kahiya-hiya. Parehas ang pinarkingan. Kaya maganda, alam din ng simbahan. Maganda alam ng pamilya. Walang dapat secret. Yung iba nga kasi secret, saka bandang dulo, secret marriage. Alam nyo yung secret marriage, hindi talaga namang akma. What is the very purpose of marriage? You know, church, what's the very purpose of marriage? To declare in public that these two are loving each other. In public. Diba? Kaya nga doon sa mga simbahan, nakalagay pa yung picture ng magpapakasal. Nakalagay ang date kung kailan. Ipinupubliko yan. Tapos sasabihin mo, secret, ano yun? Conflicting yung secret at yung marriage. Are you there? Kaya walang dapat secret para maiwasan ng wrong parking. Para may kaayusan. What else? Godly courtship should be ganito, mapaligiran ng mga godly advisors. Bakit maganda na alam din ng church? Para mapaligiran tayo ng godly advisors. Kasi pag hindi alam kung sino-sino ang papayo dyan. Brad, ang tagal na nililigawan ko. Gaano ka katagal?
2 buwan na eh. Oo, pagkakatagal na. Iniligawan ko 1 linggo lang eh. O kung sino-sino kasi ang nakukuhanan, nahihinga ng advice. Samantala kung ang mag-a-advise, si Sister Agnes. Ang mag-a-advise, si Sister Luz, True Love Waits. Ang mag-a-advise ay sina Limuel, sina Pastora Nika. Oh, while I'm waiting, I serve the Lord. Yung mga ganyan. Kung yung mga yan makakapagpayo, narito si Pastora Lovely. Si Pastora, Lovely nga, kasi may Pastora Joy, may Pastora Lovely, halo-halo na eh. Yan, makakapag-advise sa inyo. Makakapag-advise sa inyo si Carlo. Kung bibili ng unit, hindi, makakapag-advise siya sa iyo. Marami ang mga young learnings. Di ba? Makakahingi tayong advice kay Joji. Kaya maganda alam ng church. Let's talk about engagement. Kaya nyo pa? Mga hanggang 2:00 ito, seminar eh. At least may pa-lunch ang seminar. Dito wala. Dito wala. Aba, patinapay at pa-juice dito. Communion bread pa. Siguro ito itutuloy na lang natin kasi honestly, 1, 2, 3, 4, nahaba. Three minutes. Pero hindi ko matatapos talaga. Pahapyawan natin, simulan natin yung engagement para itutuloy na lang natin next Sunday. Okay ba yun? Pastor, wala na kami din next Sunday. Ay, pumarini ka uli. Okay, let's talk about engagement. Paano naman pag-engage na? Pag-engage na po, church, social activities should be wholesome and honorable. Kailangan ng mga activities nyo bilang engaged partners o couple ay wholesome and honorable. So, avoid alone too often. Avoid being alone too often. Avoid too private places and opportunities. Huwag laging kayo ang magkasama. Huwag lagi kayong nag-iim-iman sa kung saan-saan. Bakit? Kasi ang daling maging isang anino ang 2 tao. Alam niyo yan? Yung, ano ba yun? 2 pala yun, ba't isa lang ang anino? You know what I mean? In 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2, ang sabi po roon, treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Okay? So, there should be purity in engagement. Dapat walang ginagawang bagay na hindi dapat ginagawa outside the marriage. Sa madaling salita, dapat ay walang premarital sex. So kung hindi kayo kasal, huwag niyong gawin ang bagay na exclusively ginagawa ng kasal. Are you there? Uulit-ulitin ko, kung di kayo kasal, dapat hindi natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa lamang ng mga kasal. Magpapakasal din naman po, ay di intayin na. Hindi na ho makaantay, di magpakasal na. Di gayon lang naman yon. Dali man pulong tayo lang naman nagpapahirap. Anong sabi ko? Gagawin yon pagkasal na. Hindi na ho makaantay. Pwede naman sa pagkasal na. Ay di magpakasal na kung talaga hindi na kayang magtay. Wala pa hong pampakasal, ay di tigilan. At ang pagpapakasal po should be based on love. Again, based on love. Doon tayo nagsimula, doon ko na rin puputulin. Never pong naging dahilan na kaya ka magpapakasal ay dahil juntis. Dahil buntis, kaya magpapakasal. Bakit? Kasi nga dapat nagpapakasal dahil love. Meron daw 2 nagpa-seminar. Magpapakasal. Buntis yung babae. Tinanong nung magkakasal yung lalaki, bakit mo pakakasalan? Buntis. Mahal mo? Oo. Ano? Oo. Tanungin kita, Utoy. Kung yan ay hindi buntis, pakakasalan mo na yan? Anong sinagot ng binata?
Hindi pa po siguro. Ay, ba't mo pakakasalan ngayon? Buntis. Bakit mo pakakasalan ngayon kung buntis? Naaawa po ako. Ay, naaawa ka pala, ba't mo ginayon? Kaya ang pagpapakasal, ang reason ay love. At hindi dahil sa iba pang dahilan. Tuloy natin next Sunday. Nag-enjoy kayo? May natutunan? Palakpakan natin si Lord. Tutuloy natin sa linggo, next Sunday. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na kami po ay natuturuan ng mga ganitong bagay. Sanggaho pa ito namin pag-uusapan. At salamat Lord dahil itong mga bagay na ito ay napag-usapan in your presence. Kasi ang hirap Lord pag ito'y maririnig namin outside your presence. Ang hirap pag ito ay maririnig namin from people na wala namang relationship sa inyo, ano'y tuturo sa amin. Pero salamat na lang po sa biyaya na ito'y napapag-usapan sa church. Salamat Lord sa biyaya na ang church ay open-minded sa mga ganitong bagay. Salamat Lord dahil ang church ay ginagamit nyo to inform us and to warm us if necessary. Salamat po. I pray in Jesus' name na kayo po ang patuloy na magpuno ng pag-ibig sa aming mga puso at gayon din naman pag-ibig sa bawat couples at mga nagmamahalan. I pray and declare in Jesus' name sa lahat ng mag-asawa, patuloy niyo po silang pagpalain ng marital bliss. Hayaan niyo Lord na maging mas mayabong pa ang kanilang pag-iibigan, pagtitinginan, pagsasamahan, pag-uunawaan. I pray Lord sa lahat ng kabataan that you will be the one, O Lord, who will write their love stories. You will be the one who will write their love stories. Thank you so much, Lord. And unto your loving hands, I entrust and dedicate your church. Salamat po for guiding and leading us always to your perfect will. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you.